araw ng libing ng aking mga magulang. Pero ang mga kamag-anak ko, walang sino man ang nalulungkot. Ang meron lang ay sigawan at pag-iintriga. Hoy, ikaw na Sujengguo, wala kang hiya. Ayaw mong alagaan si Suran? Tapos gusto mo pang kunin ang lahat ng mana ng kuya mo? Ba, Huwag Ako ang kayong kapatid mag-away. niya. Huwag Ayon kayong sa mag-away. patakaran ng pamilyang Su, kung namatay ang tatay niya, akin ang mana. wala akong pakialam sa patakaran mo. Sa labas ng pamilyang Su, wala ka namang kwenta. Magkikita tayo sa hukuman. Sige, magkita tayo sa hukuman. Umalis ka. Ikaw? Kayo? Bakit? Bakit walang gustong kumupkup sa akin? Tay. Nay. Tay. Nay. Ikaw? Sino? Gusto mo sumama sa akin? Gusto mo abang sumama sa akin pa uwi? Opo. Hindi ko inakala na ang usap-usapang Chen Tangguan sa tatlong prinsipe ay isang maliit na babae lang pala. Sa liit ng katawan mo, baka isang suntok ko lang ay mapaiyak ka na ng matindi. Talaga? Tingnan na lang. Tiyan natin kung sino ang mapapaiyak ng matindi. Sugod? Wag na, binibini, wag na! Aray ko! Huwag ka nang magreklamo. Ibigay mo sa akin. Ito na ang mapa ng Qingming Yuan na gusto ni Pangalawang Guro. Pagkakuha ko nito, tiyak na pupurihin ako ni Pangalawang Guro. Ha 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 ha! Hayop ka! May matinding lason ng kaligayahan ang karayom ko. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi ka makakahanap ng lalaki na magpapagaling sa'yo, mamamatay ka ngayong gabi. Hala. Lumalabas na ang lason. Tulungan mo ako. Ikaw ba ang babaeng dumating para hilumin ako? Huwag ka nang magtanong.
Ang lakas. Naman ang lalaking yan? Ang daming tawag? Aray ko, aking munting reyna. Nasaan po kayo? Kahit ayaw ninyong pumasok sa bagong paaralan, hindi naman kayo dapat umalis ng bahay. Halos mabaliw na ang Ginoong Pangalawa sa paghahanap sa inyo. Sabihin mo sa Ginoong Pangalawa, babalik na ako agad. Naglakas loob si Binibining Su na magpalipas ng gabi sa labas. Ngayon, tiyak na patay siya. Tama ka, talagang galit na ang Ginoong Pangalawa ngayon. Sabi niya kapag nahuli na si Binibining Su, ikukulong niya ito ng 1 buwan. 1 buwang pagkakakulong? Naging kampante ako. Dapat pala hindi ako bumalik sa panahong ito. Kailangan ko munang umakyat sa pader at tumakas. Oh, naapakan ko. Mabuti. Ginoong Pangalawa. Segundo, Master. Master, ibaba mo ako? Kaya ko namang maglakad. Ay, Master. Kaya ko na maglakad? Ibaba mo ako? Ibaba mo ako? Ibaba mo ako. Tio Chen, tulungan mo ako, Tio Chen. Manang Li, tutulungan ko po kayong magwalis, Manang Li. Wang Hao. Saan ka nagpunta kagabi? Kagabi, nag-reunion kami ng mga kaklase, uminom kami ng kaunti, at nakatulog na lang ako sa bahay ng kaklase ko. Pangako, hindi na ako aalis ng bahay nang hindi umuwi. Master, huwag ka na sanang magalit. Sige na. Ano ito? Kagat lang ng lamok. Lamok? Suran? Lumalaki na ang loob mo. Nagsisinungaling ka na sa akin. Sabihin mo, sino ang lalaking iyon? Sino yan? Anong lalaki? Wala akong lalaki. Hindi ka pa rin magsasalita? Ayoko pa rin sabihin. Boss, 20 taong gulang na ako. May sarili akong pribadong buhay at may karapatan anding makipag-date sa iba. Naglakas loob ka. Sa buwang ito, manatili ka sa bahay at mag-isip-isip ng mabuti. Kailan mo sasabihin kung sino ang lalaking iyon? Saka ka lang makakalabas ulit. Bakit? Bakit ka tumatawag? Anong meron? Boss, nagkamali po. Ako po ang nagkamali. Ano? Ang babaeng iyon noong gabing iyon. Hindi ako ang nag-ayos niyan para sa iyo. Ang babaeng inayos ko para sa iyo. Na traffic sa daan, hindi nakarating. Sa tingin ko, ang babaeng iyon ay inayos ng mga taong nagbigay sa iyo ng gamot. Gusto lang nilang gamitin iyon para sumikat. Hanapin sa buong lungsod, sa loob ng 3 araw. Hanapin ang babaeng iyon. At tapusin. Masusunod. At saka, alisto mo?
kung sino ang lalaking kasama ni Ranran kagabi. Hanapin siya, baliin ang mga binti niya, at dalhin siya sa akin. Naiintindihan. Ang taas ni Boss, 1 metro at 88. Ngunit ang espasyo para sa matinding ehersisyo ay ganito lamang kalaki. Hehe, ipagpalagay na ang dalawa ay nasa posisyong ito. Nasa posisyong ito. Ipagpalagay na ang dalawa ay nasa posisyong ito. Kung gayon, ang babaeng ito ay tiyak na maliit at payat. Ang taas, 1 metro at 65 pataas o pababa. Hindi lalampas sa 70 libra ang timbang. Hindi ba't iyon si Binibining Su? Binibining Su. Aba, paano ko magkakaroon ng ganyang kalaking ideya? Ang sirang hotel na ito, kahit ang mga CCTV ay sira. Sa mundong napakalawak, saan ko hahanapin ang isang ang lalaki at isang babae? Ngayon, ang ganda ng nangyari. Hindi ko nakuha ang regalo para kay ikalawang Panginoon at nakatulog pa ako ng walang dahilan kasama ng isang lalaki. Kapag sinabi mo na kung sino ang lalaking iyon, doon ka lang makakalabas muli. Baka inayos ako ng lalaking iyon? Ang taong nagbigay to sa akin ng lason? Hindi maaari. Kailangan kong lumabas kaagad. Kailangan ko munang hanapin ang lalaking iyon. Aling lalaki? Wala. Ikalawang Panginoon? Sineseryoso ko. Ang pagsisisi? Ikalawang Panginoon? Hindi. Kanagalit, hindi ba? Ikalawang Panginoon, huwag ka na pong magalit. Ako ang nagkamali. Hindi ako dapat nakipagtalo sa inyo. Huwag mo na akong ikulong. Pwede ba? Ito ang pinakatotoong saloobin sa loob ko. Ang daldal mo. Lumabas ka na't kumain. Kung ganoon, Master, pinatawad mo na ako? Master, buhatin mo ako. Master, hindi. Kanagalit, hindi ba? Master, Sa ngayon, patatawarin muna kita. Pero, kung sakaling malaman ko na may palihim kang boyfriend, ano? Anong mangyayari? babaliin ko ang binti mo. Narinig mo ba? Narinig ko. Talagang seryoso si Master tungkol dito. Kailangan kong mahanap ang lalaking iyon kaagad at itago siya. Third Master. Ngayon pinatawag ko kayo ay para tulungan akong maglabas ng isang gantimpala. Ipapaalam sa buong network na may 50 milyong piso na gantimpala. Dapat mahanap ninyo ang taong ito sa loob ng 3 araw. Masusunod? Boss, tungkol sa babae noong gabing iyon, mayroon na po tayong bakas. Anong bakas? Nakita ko po sa dark web ang bounty order na inilabas ng ika-3 prinsipe na naghahanap ng isang lalaki. Tingnan niyo po ang larawang inilabas niya. Hindi ba't kahawig niyo siya?
At saka, sa tiyan ng lalaking ito, mayroon ding pulang nunal. Ang ikatatlong prinsipe? Opo. Lalaki? Ay, hindi. Hindi po dapat lalaki iyan. Babae. Girl, woman, lady. Gamit ang contact details na iniwan sa bounty order. Kontakin mo ang ikatatlong prinsipe na yan. Masusunod. Titingnan ko nga. Kung ikaw ay kaaway o kaibigan. Ikatlong prinsipe. Natagpo na ng lalaking yun ng clubhouse. Pahintulutan siyang umakyat. Masusunod. Hindi ko alam kung anong itsura. Anong lalaking iyon? Sigurado ka bang dito? Tama, pangalawang master. Ang ikatlong prinsipe ay naghihintay sa iyo sa silid 306 ngayon. At saka, hiniling niya na ikaw lang ang pumunta para makita siya. Maghintay ka rito. Opo. Mamaya kapag nakita ko na ang lalaking iyon, okay lang kung pag-uusapan lang namin ang pera. Kung magtatangka siyang takutin ako, nandyan na. Pangalawang master. Paano magiging si pangalawang guro iyon? Ang lalaking iyon sa gabing iyon ay si pangalawang guro. Ang maskarang ito? Siya iyon. Mabuti na lang at bagong gawa lang itong maskara. Hindi pa nakita ni pangalawang guro dati. Kung hindi, talaga bang? Si pangalawang guro ang taong iyon? Imposible. Paano ko siya haharapin? Natakot ako. Ang taong iyon noong gabing iyon, siya ba talaga si ikalawang master? Hindi pa natin masisiguro. Baka naman, nagkataon lang na naparito si ikalawang master? Sobrang nagkataon naman yata yan. Ibig bang sabihin, talaga bang may nangyari sa amin ni ikalawang master? Nagtulog? Hindi maaari. Kailangan kong humanap ng paraan para kumpirmahin ito. Nakasindi pa ang ilaw sa pag-aaralan ni ikalawang master. Dadaan na lang ako sa likod bahay. Sasabihin ko sa'yo, balita ko raw ngayong gabi, si ikalawang master, lumabas para hanapin ang isang babae. Totoo ba yan o hindi? Hindi ba si Binibining Su lang ang kayang palabasin si ikalawang master sa gabi? Hindi si Binibining Su. Batay sa sinabi ni ikalawang master, kapag nahanap niya ang babaeng ito, magpapakasal na raw siya. Magpapakasal? Kaya pala si Sir Tu ay pumunta sa Heavenly Horse Club upang hanapin ang tao. Posible ba na siya talaga ang lalaking iyon? At magpapakasal pa siya? Hindi maaari.
Kailangan kong kumpirmahin ito ng personal? Sino ka? Ikaw siguro ang munting. Babae na inampun ni Xingjian, tama? Marami ng beses ko itong narinig kay Xingjian. Ang gabi na, bakit ngayon ka lang umuwi? Nagtatanong ako, sino ka? Kung gusto mo talagang malaman, sasabihin ko sa'yo. Huwag kang magalit, ha? Ako ang nobya ni Xingjian. Ngayon lang ako nakabalik ng bansa. Nobya? Kung gayon, ang kasal na sinasabi ni Ikalawang Ginoo ay sa kanya ba? Naliligo si Hang Jian. Ibigay mo sa kanya itong kurbata para sa akin. Bata ka pa? Hindi mo na kailangang mag-ingat. Bakit naman ako bata? Si Ikalawang Ginoo? Talaga bang naliligo? Naaalala ko, ang lalaking iyon noong gabing iyon ay may nunal sa kanyang tiyan. Wala na akong makita. Magtatago ako sa likod ng kurtina. Haharapin ko si Ikalawang Ginoo kapag lumabas siya at nagbihis. Malalaman ko kung may nunal ba sa tiyan niya. Ang haba, ang abs mo. Ay, kalimutan mo na. Ang laki ng dibdib. Ay, kalimutan mo na. Hindi maaari. Hindi ko dapat kalimutan ang dahilan kung bakit ako nandito. Lakdangan ang bahaging iyon. Tingnan ang mahalaga. Iyan ba ay isang nunal? Ay, bakit ka na nakadamit na? Hindi ko pa nakita ng maayos. Naku! Ran. Pangalawang lolo. Suran. Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon, siya talaga ang lalaking iyon noong gabing iyon. Ikaw na bata ka?
Hating gabi na at hindi ka pa natutulog, bakit ka nagtatago sa likod ng kurtina ko? Ako, gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay. Anong bagay? Kung sasabihin ko kay Pangalawang Panginoon na ang babaeng nakasama niya noong gabing iyon ay ako, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Pangalawang Panginoon, nabalitaan ko. May hinahanap kang babae. Siya? Huwag mong banggitin ang babaeng iyon. Hindi siya mabuting tao. Kung ganoon pala, Pangalawang Panginoon, ganyan mo ba ako kaayaw? Ang tono ko ba? Nakagulat kay Ranran? Ranran, bata ka pa. At ang mga bagay na ito, huwag mo nang pakialaman. Naiintindihan ko. Mabuti. May lakad pa ako, kaya kailangan kong umalis. Humaga pa at magpahinga ka na. Pangalawang Ginoo, pupuntahan mo ba ang iyong kasintahan? Paano mo nalaman? Nakita ko siya at ipinadala niya sa akin iyon para ibigay sa iyo. Sinabi pa niya na bata ako. Saan ba ako bata? Ang pagiging mapang-asar niya ay hindi ko siya gusto. Sige, alam ko na. Bumalik ka muna sa silid at matulog ng maayos dahil bukas ng umaga, kailangan mo pang pumasok sa eskwela. Ayoko. Hindi ko gustong mag-aral. 8 na beses na akong lumipat ng paaralan. Parang nakakulong sa eskwelahan. Hindi ito pwede. Hindi rin iyon pwede. Nahihilo ako sa tuwing nakikita ko ang paaralan. Hindi iyan pwedeng hindi ka mag-aral. Ganito na lang. Kung mananatili ka sa bagong paaralan ng 1 buong taon, pagbibigyan kita ng isang kahilingan, ano sa tingin mo? Talaga? Kahit ano po pwede. Pwede ba ang lahat? Oo. Pinky swear. Seal the deal. Mukhang natanggap mo na ang ibinigay, an kong regalo sa iyo. Hindi ko inasahan na ang munti mong inampon ay lumaki na ng ganito. Second year college na siya, hindi ba? May boyfriend na ba siya? Ang mga bagay tungkol kay Aran-Arana ay hindi mo na kailangang alalahanin. Sing Jeen. Huwag mo nang gamitin pa itong mga maliliit na taktika kay Arman Ron. Isa pa, huwag kang pumunta sa bahay ko sa gabi. Umalis ka na. Sing Jeen. Sing Jeen. Sige. Sana ay pagpalain siya ng Diyos. Sana manatili ang munting demonita sa bagong paaralan niya ng 1 buong taon. Wang assistant? Sinasamahan lang naman natin si Binibining Sue sa eskwelahan, hindi ba? Kailangan ba talagang sobrang kinakabahan ka? Bago ka pa lang, kaya hindi mo maintindihan. Siya ang munti nating demonita. Ang aming maliit na ninuno, binansagan siyang maliit na demonyo. Noong nakaraang semestre, sinuntok niya ang principal. Hawakan mo! Masakit, masakit. Hindi ba't sinabi ko nang hawakan mo? Hawakan mo! Ngayong semestre, nangongolekta pa rin siya ng protection money. Nasaan ang protection money? Ibigay mo. Kung inaapi ka, dapat alam mong gumanti. Para siyang nambubuli at naghahasik ng lagim. At nag-iisa.
Eto, si Binibining Suso na ganyan? Hindi ba siya pinapansin ni Ikalawang Ginoo? Si Ikalawang Ginoo, Ain Hemp. Sa mata ni Ikalawang Ginoo, si Binibining Su ay hindi maliit na demonyo. Siya ay isang mabait na bata, isang maliit na matamis na patani. Hindi ba ako matamis? Matamis, Mabait ba ako? mabait. Tara na, maliit na ninuno, sumakay na po kayo. Sobrang tamis ko. Maliit na ninuno. Maliit na ninuno, nandito na tayo. Nandito na tayo. Sige na nga. Salamat sa Diyos. Itong maliit na ninuno, na lumipat ng eskwelahan ng 8 beses. Ito ang unang beses na napakadali ng paghatid. Maliit na ninuno, mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Wang Hao, tatanungin kita. Si ating boss at si Lu Tingting, gaano ba sila kalapit? Luting Ting. Si Binibining Lu po ba ang tinutukoy ninyo? Aba, syempre, malapit. Si ating boss at si Binibining Lu ay magkababata at nakatakda na silang ikasal. Sa loob ng maraming taon, siya lang ang babaeng nasa tabi ni ating boss, si Binibining Lu. Siguradong siya na ang magiging asawa ni ating boss. Ganon pala. Naku, munting lola. Lagot na, lagot na. Base sa kilos niya, mukhang hindi siya masaya. Baka mamaya sa unang araw pa lang ng klase, makipag-away na siya. Uy, nabalitaan mo ba? May bago tayong kaklase na darating ngayon. Kapag dumating siya, gawin muna natin ang nakasanayan, sindakin natin siya para makita niya kung gaano kahusay si Ate Luo natin. Tumahimik muna ang lahat. Dumating na ang bago nating kaklase. Palakpakan natin siya. Suran? Suluo-luo? Ate Luo, magkakilala kayo? Higit pa sa magkakilala. Siya ang pinsan ko. Hala, Pinsan? Matagal ko nang nabalitaan na binibaby ka ng isang matandang lalaki. Mukhang mabait naman sa iyo itong matandang lalaki na ipadala ka pa dito para mag-aral. sabi ko na nga ba't ang landi mo? Isa ka palang ahas. Pwedeng mag-aral ang mga ahas? Hindi kaya gusto ng matanda mong jowa ang eksena ng tatay at anak? Tawagin mo akong papa, aalagaan kita. Tapos na kayo? Ikaw, anong ginagawa mo?
Napakabait talaga ng pinsan ko. Alam niyang hindi maganda ang pakiramdam ko. Sinadya niyang lumapit para magpahampas. Suran, naglakas loob kang saktan ako. Anong masama sa pagsakit sa'yo? Hindi pa ako tapos. Tulungan niyo ako. Tigilan niyo yan. Ano ang nangyayari dito? Sir, si Suran ang unang nanakit sa amin. Ikaw ba ang pumalo? Ako nga ang pumalo. Pero, Sumulat ka ng 10,000 salita na paglalahad. hoy! Estudyanteng si Luo-Luo, masaya ka ba sa ginawa kong pag-ayos? Kung gayon, sa dance, party ng mga bagong mag-aaral bukas, maaari bang dumalo ang ikalawang Panginoon? Ikalawang Panginoon? Sisikapin kong imbitahin siya. Guro, alam mo naman na sobrang abala ang ikalawang Panginoon. Naiintindihan ko. Hindi ka pa ba pupunta para sumulat ng paglalahad? Ikaw! Simulan na ang klase. Basta manatili ka sa bagong eskwelahan ng 1 buong taon, pagbibigyan kita ng isang kahilingan. Sige, unang araw ng pag-aaral, dahil sa ikalawang Panginoon, titiisin ko ito. Estudyanteng Suran, ayos ka lang ba? Bakit may mangyayari ba sa akin? Teka lang, sino ba yung ikalawang Panginoon na sinasabi ni Suluwaluo? Hindi mo kilala ang ikalawang Panginoon. May kilala akong isa, pero ang apelido niya ay Shen. Siya si ikalawang Panginoong Shen. Si Shen Xingjian. Ano? Kung ganoon, ano? Ang relasyon ni Suluwaluo sa ikalawang Panginoon na iyon? Narinig ko na sila ay magkasintahan. Ah, Sa tingin mo rin ba ay hindi ka panipaniwala? Hindi ko rin talaga mapaniwalaan. Pero nitong nakaraan, dahil lang sa isang sinabi ni Suluoluo, ipinagawa ng ikalawang maestro ang buong sementeryo ng pamilya Su. malinaw namang ipinagawa ng ikalawang maestro ang buong sementeryo nang ipinapaganda niya ang lapida ni na mama at papa. Bakit naging dahil kay Suluoluo? At saka kahapon, kusang pumunta ang asistan ng ikalawang maestro sa principal para ipagbili na bigyan ng espesyal na atensiyon ang kanilang Miss Su. Sabi ni Suluoluo, ito raw ay espesyal na ipinagbili ng ikalawang maestro. Tumahimik. May ipapahayag akong isang bagay. Ang freshman ball bukas, lahat ng tao ay kinakailangang may dalang partner. Kung walang partner, auto-deduct ng 10 units. Ano? 10 units? Sobrang dami naman ng madededuct. Bakit? Takot ka? Siyempre, dapat siyang matakot. Sa huli, ang isang probinsyana na tulad niya, kahit magpabayad pa, walang gustong maging partner niya. Oo nga, hindi tulad ni Ate Luo. Ang partner niya ay isang malaking tao tulad ng ikalawang maestro. Diyos ko, Ate Luo, ang partner mo ba ay ang ikalawang maestro? Tama. Bukas, sasama siya sa akin. Anong sabi mo? Ang ikalawang maestro ang magiging partner mo? Kung hindi, ang ikalawang Ginoo ay hindi makakasama. Bilang kaparehasi, Ginang Luo, kaya makakasama ba niya ang isang probinsyano na katulad mo? Bakit? Gusto mo pa atang manakit? Saktan ka? Baka madumihan lang ang kamay ko. Tingnan lang natin kung sino talaga ang makakasama ni ikalawang Ginoo sa sayaw.
Kaibigang Suran, Bakit? Leader ng klase. ngayon ka lang lumipat dito. Kung mababawasan ang iyong academic points, ito ay magiging mahirap. Kung hindi mo naman iindahin, pwede akong maging kapareha mo. Salamat sa kabaitan mo, leader ng klase. Ngunit, may kapareha na ako. Kung ganoon, magkita na lang tayo bukas ng gabi. Sige. Ikalawang Ginoo. Iyong unang araw sa bagong paaralan? Kumusta ang pakiramdam? Ayos lang naman. Ikalawang Ginoo, may oras ka ba bukas? Ano ang aking schedule bukas? Bukas kailangan mong samahan si Ginang Lu sa Pamilyang Lu para bumisita. At para na rin, pag-usapan ang proyekto ng Green City World. Sige nang Luna naman. Pasensya na, Ranran. Baka wala akong oras bukas. Mayroon ka bang kailangan? Wala naman. Samahan mo na ang iyong mapapangasawa. Ranran, Ang masamang pangalawang Ginoo, dahil may asawa na siya, nakalimutan na niya ako. Masamang pangalawang Ginoo, masamang pangalawang Ginoo, masamang pangalawang Ginoo. Sa ganda kong ito, madali lang makahanap ng makakasayaw? Hindi ba't napakadali lang? Ang damit na ito, hindi ako pinapayagan ni pangalawang Ginoo na isuot noon. Pero ngayon, isusuot ko talaga. Ate Luo, napakaganda naman ng damit na iyan. Kung ikukumpara sa'yo, ang akin ay parang basahan na. Huwag kang mag-alala. Yang sisuran na parang taga-probinsya, tiyak na mas masisira ang damit kaysa sa atin. At saka, siguradong wala siyang makakasayaw. Aray, pagdating sa makakasayaw, nasaan si pangalawang Ginoo? Dumating na ba si pangalawang Ginoo? Malapit na sigurong dumating si pangalawang Ginoo. Hala, tingnan mo. Iyan ang kotse ng pamilyang Shen. Si pangalawang Ginoo na kaya ang dumating? Paanong nangyari iyon? Hindi man lang namin nakontak si pangalawang Ginoo. Paano siya makakapunta rito? Suran. Imposible. Si Suran pala ang nasa kotse. Hindi ba yan ang kotse ng Shen family? Ate Luo, ano ba talagang nangyayari? Bakit ka natataranta? Sinong nagsabing yan ang kotse ng Shen family? Nakita, amo ba? Suran, ang kapal din ng mukha mong umaten sa sayawan, ah? Bakit? Anong ikinatatakot ko? Wala naman akong ginawang masama. Kaya bakit ako kakabahan? Ikaw pa? Hindi mo ba sinabing si Second Master ang magiging dance partner mo? Nasaan na siya? Si Second Master ay abala at pupunta siya kapag tapos na siya. Oh, sana nga. Dahil kung hindi, kapag wala kang dance partner, bawasan ang school credits mo. Parang may dance. Partner ka ah. Oo, meron talaga. Malamig dito, kaya papasok na kami. Ikaw diyan sa labas, maghintay ka lang ng dahan-dahan. Ang babae na yan. Tara, pumasok na rin tayo. Hindi mo nahihintayin si Second Master. Pagkatapos ni Second Master sa ginagawa niya, siguradong pupunta siya. Pero ang babaeng yan si Suran. Hindi ko siya palalampasin. Luo.
Bakit hindi ka na nagbabantay? Sa labas na parang rebulto? Nasaan na ang second master na hinihintay mo? Suran, gusto mo bang mamatay? Paparating na si second master. Nangangahas ka pa talagang maging mayabang sa harap ni Ate Luo. Si second master ay pupunta para lang suportahan si Ate Luo? Patay ka na. Si second master susuporta sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Suran, huwag kang magpakasasa sa kabaitan. Kahapon, sinabi ko na kay second master ang tungkol sa nangyari. Kung hindi ka mamamatay, lumuhod ka agad at humingi ng tawad sa akin. Sinabi mo kay Pangalawang Ginoo? Si Pangalawang Ginoo ay buong gabi sa bahay kagabi? Paano mo nasabi sa kanya? Sa panaginip mo ba? Kung mayroon kang delusyon, magpagamot ka na, huwag kang magwala sa harapan ko. Tumigil ka. Ikaw ang may delusyon. Kung magsalita ka, parang napakakilala mo kay Pangalawang Ginoo. Na si Pangalawang Ginoo ay buong gabi sa bahay. Ano, nakatira ka ba sa bahay ni Pangalawang Ginoo? Oo, nakatira talaga ako sa bahay ni Pangalawang Ginoo. Bakit hindi sinasagot ni Raran ang tawag ko? Ay, masama ito boss. May freshie dance party, si Miss Sue ngayon. Dance party? Opo, kailangan daw po ng lahat ng may kasayaw sa party na ito. Si Miss Sue kagabi, siguradong gusto po niyang kayo ang maging partner niya. Pero kahapon ang naalala, ako lang ay ang tungkol kay Miss Lou. Sa susunod, unahin ang mahahalagang bagay. Opo. Pumunta ka agad sa dance party. Pero, si Miss Lou po, I-cancel mo. masusunod. Sa bahay lang naman talaga ako ni boss nakatira. Suran, anong sabi mo? Nakatira ka sa bahay ni boss. Tama. Tingin ko sa iyo, hindi ka lang may delusyon, talagang baliw ka na. Isang probinsyana na walang may gusto. Naglakas loob pang sabihin na nakatira siya sa bahay ni boss. Ang isang pulubi na tulad mo, hindi ka karapat-dapat maging katulong, man lang sa bahay ni boss. Mas marangal pa ang aso, ani boss kaysa sa iyo. Kung nakatira si Suran sa bahay ni boss, kakainin ko ang dumi habang naka-handstand. Hump, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad kay Ate Luo? Kung hindi, kapag dumating si boss, kahit 3 buhay mo pa ang ipambayad, hindi pa rin sapat. Sige, maghihintay ako. Ikaw na lang ang tumawag kay boss. Ate Luo, tingnan mo ang kayabangan ni Suran akan asa naga sa tapat ng Chisha. Tanungin mo na si boss kung kailan siya darating para turuan niya ito ng leksiyon. Napakaabala ni boss. Kaya ko nang asikasuhin ang maliit na bagay na ito. Hindi mo kayang tumawag, no? Kung hindi ka tatawag, ako ang tatawag. Hello? Hello, boss. Pumunta ka sa eskwelahan ko? Mayroon kasing ilang tao. Ang gustong-gusto kang makita. Ate Luo, tumawag talaga siya. Baka naman kilala niya talaga si Pangalawang Master. Imposible. Imposibleng kilala mo si Pangalawang Master. Kilala ko man o? Hindi, malalaman mo kapag dumating si Pangalawang Master. Paparating na si Pangalawang Master. Paparating? Sino bang hindi marunong magyabang? Sasabihin ko rin ngayon, pumunta si Pangalawang Master upang suportahan ako. Dumating ba siya? Dumating na po si Pangalawang Master. Ginoo, bakit ang bilis mong dumating? Masama ito. Kung makikita ni Ginoo ang suot kong ito, tiyak na mababali ang mga binti ko. Ginoo. Dapat ko kayong pasalamatan at binigyan niyo ako ng atensyon noong inayos ang libingan ng pamilya Su. Huwag kang mag-isip ng mga bagay-bagay na sarili mo lang ang nakakaalam. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang ginagamit ang pangalan ko para manloko. Dalhin niyo siya. Dalhin siya. Opo. Ginoo, nagkamali ako, Ginoo. Hindi ko talaga dapat ginamit ang pangalan mo. Pero, itinuro ako nitong babaeng ito sa maling direksyon. Itinuro sa maling direksyon?
Hindi niya ako nakikita, hindi niya ako nakikita, hindi niya ako nakikita, hindi niya ako nakikita. Lumingon ka. Patay. Lumingon ka. Patay. Tingnan nyo, galit si Master. Hintayin niyo lang. Tiyak na lagot na ang bruhang yan. Master, Sino ang nagsabi sa iyo na magsuot ng ganyan? ako, Naka-heels ka pa? Alam mo ba ang suot mo? lahat ng sumali sa party, ganito ang suot. Kaya ko namang tumalon at sumayaw, walang problema. Master? Master, Si Suran ay talagang nakatira sa bahay ko? Para naman sa inyo? Sa pagkakalat ng chismis at paggawa ng gulo at pambubuli sa kaklase, kayong lahat ay pinatalsik na sa eskwelahan. Ano? Sandali lang. Mayroon pa ang pagtayo mo ng patiwarik habang kumakain ng tae. Hindi yan pwedeng mawala. Maliit na taya, maliit na taya. Erye. Nagkamali po ako, Erye. Erye. Hindi kaya nagagalit pa rin si Erye? Diyos ko, Suran. Si Erye pala ang magulang mo. Ang galing mo talaga. Huwag na tayong magpasikat. Napansin ko kamakailan lang, palagi kang sinisilipan ng class president. Sabi ng class president, balak ka sana niyang i-confess ngayon, pero nandyan si Erye, kaya hindi siya naglakas loob. I-confess? Ano ang tinitingnan mo? Pangalawang Panginoon, ibalik mo na sa akin ang telepono. Ibalik mo! Iyan ba ang class president ninyo? Nagsuot ka ng ganyan? Para sa kanya ba iyan? Imposible. Ang tanga mo namang pangalawang Panginoon, kung ano-ano na ang iniisip. Hindi mo ba nakikita na nagpapaselos lang ako? Kung ganoon? Dahil saan? Siyempre dahil... Pero hindi dahil sa kanya. Pangalawang Panginoon, ngayong araw, hindi mo ba sasamahan ang iyong kasintahan? Bakit ka biglang pumunta sa sayawan? Ngayon, bigla kang nagkaroon ng oras? Ipinagpaliban ko ang mga gawain sa pamilya, Lu. Ang mga bagay ni Ranran ay palaging nasa unang pwesto. Talaga? Oo, Kung ganoon, paano kung magpakasal na si Pangalawang Panginoon? Kung magpakasal na si Pangalawang Panginoon, si Ranran ba ay hindi na ang nasa unang pwesto? kahit kailan. Ang tungkol kay Ranran ay palaging ang pinakamahalaga. Ang Pangalawang Panginoon ay laging pito, pinakamamahal si Ranran. Ang Pangalawang Panginoon ang pinakamabait. Napakabuti ng Pangalawang Panginoon sa akin? Kaya malamang ay hindi niya ako kinaiinisan. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa gabing iyon? Inaantok na ako. Pangalawang Panginoon, Pangalawang Panginoon, huwag kang umalis.
Ran. Si pangalawang master ay hindi pupunta kahit saan. Dito lang siya sasamahan ka. Mabuti ba? Oo. Hindi ko inakala na ang inampon mong batang babae ay lumaki na ng ganito. Nasa pangalawang taon na siya sa kolehiyo, hindi ba? May nobyo na ba siya? Ran. Si pangalawang master ay hindi kailanman aalis sa tabi mo. Manatili ka rin sa tabi ni pangalawang master. Nang mas matagal pa. Sige. Ran. Ano bang ginagawa ko? Bakit ako nag-iisip ng kung ano-ano? Paano magiging si Ran, ang babae noong gabing iyon? Aling Wang, magandang umaga. Magandang umaga. Aling Wang, nasaan si pangalawang Ginoo? Nagliligo si pangalawang Ginoo. Ilang oras na siyang naliligo at hindi pa lumalabas at ayaw niyang magpaistorbo. Ang tagal na niyang naliligo? Ang init naman yata ng ulo ni pangalawang Ginoo? Naku iho, wag mo na itanong. Bilisan mo at kumain, papasok ka na sa eskwelahan. Sasabihin ko pa sana kay pangalawang Ginoo ang tungkol sa gabing iyon sa susunod na lang. Noong freshman ball kagabi, ang mukha ni Sue, luo-luo ay labis na napahiya. Yang pangalawang Ginoong iyan ay isa ring hindi mabuting tao. Ang ikalawang master na yan ay hindi rin maganda. Masyadong malapit kay Suran at wala namang koneksyon sa dugo. Tiyak na hindi normal ang relasyon nila. Siyempre hindi normal yan. Sa tingin ko, matagal na silang may lihim na relasyon. Ulitin mo ang sinabi mo. Hoy, hindi ba't si Suran yan? Bakit ka masyadong nagagalit? Nasabi ba namin ang totoo? Dahil narinig mo na rin, bakit hindi mo na lang ipagtapat sa amin? Kung matagal ka na bang ng ikalawang master? Hayop ka, sa huli mong pananakit sa akin, hindi pa ako naghahanda para singilin ka. Ngayon inatake mo pa ang boyfriend ko. Humingi ka agad ng tawad sa amin. Tawad? Ang bibig mong yan, sa tingin ko kulang pa ang bugbog ko noong huli. Papayagan ba kitang magkalat ng chismis? Papayagan ba kitang manginsulto? Ingat. Sobra ka namang mayabang. Puno ng klase. Siya mismo ang bumangga, hindi ko kasalanan. Suran, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw pa? Dadalhin muna kita sa klinik. Ikalawang Panginoon, si Ginang Su ay nakipag-away na naman sa paaralan at dinala na sa klinik. Ano? Ihanda ang sasakyan? Pupunta tayo sa paaralan. Masusunod. Puno ng klase. Ikaw, kumusta ang pakiramdam mo? Wala lang. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan tulungan ako kanina. Iyong mga walang kuwentang iyon, kaya kong sipain ang tatlo niyan. Pero natatakot ako. Natatakot akong baka masaktan ka.
Suran, ako, pwede ba kitang ligawan? Ako, ba ay pwedeng umamin sa iyo? Monitor? Ako, Alam ko na masyadong biglaan ang pag-amin na ito. Pero Suran, mula nang una kitang makita, nakit na ako sa iyo. monitor? Suran, handa ka bang tanggapin ang damdamin ko at maging nobya ko? Hindi siya handa. Apo, Apo, alam kong nag-aalala kayo na ipagkatiwala sa akin si Suran, pero magpapakita ako ng kabutihan at ipapatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga gawa. Hindi na kailangan. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Gaano na kayo kalalim? Apo, nagkakamali po kayo? Kung hindi ako dumating kanina, balak mo bang tanggapin ang pag-amin niya? Wala. Wala akong ganyang intensyon sa kanya. Suran, Pangalawang Ginoo, ito ay paaralan. Kung mayroon tayong pag-uusapan, bumalik na lang tayo. Suran, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Ran. Nako ba? Ang pipiliin mo o siya? Siyempre, pipiliin ko si Pangalawang Ginoo. Kung gayon, tutulungan kitang makawala sa kanya. Second Master? Suran at Second Master, grabe. Huwag mo akong itulak palayo. Second Master? Hindi ka na niya guguluhin pa. Ano? Tinulungan kitang makawala kay Xiao Cheng. Kani-kanina lang. Ito ay pag-arte lamang. Pag-arte? Pero ikaw, halatang-halata kanina na nawawalan ka ng kontrol. Pinipigilan mo akong itulak ka palayo. Kung si Second Master, alam niyang matagal na tayong nagkaroon ng relasyon, hindi ba? Hindi magiging ganito ang kanyang reaksyon? Second Master, ang babae noong gabing iyon, ako yon. Sa totoo lang, ang babaeng yun noong gabing yon ay Bakit? Masama ba ang pakiramdam ng tiyan mo? siguro napadami lang ang kain ko kaninang umaga. Parang hindi ako nagkakaroon ng regla nitong buwan. Baka naman buntis ako? Pero hindi siguro ako mabubuntis, di ba? Talaga, buntis ako. Ang nangyari noong gabing yon, hindi ko pa nasasabi kay Second Master.
At ngayon, buntis pa ako. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Second Master? Si Second Master, tatanggapin kaya niya? Ang abnormal ng kilos ni Second Master ngayon? Baka naman. Gusto rin niya ako. Bahala na. Ngayon ko hahanapin si Second Master at lilinawin ko na ang lahat ng katotohanan. Pangalawang Panginoon. Pangalawang Panginoon. Wang Hao, Aking munting ninuno. nasaan ang pangalawang Panginoon? Ang pangalawang Panginoon ay nagtungo sa lungsod ng yun para sa bidding meeting ng proyektong Green City Heaven and Earth. Ang proyektong Green City Heaven and Earth? Pamilyar na pangalan? Bukas sasamahan mo si Binibining Lu sa bahay ng Pamilya Lu bilang bisita at pag-uusapan din ang tungkol sa proyektong Green City Heaven and Earth. Baka kasama din si Lu Tingting? Oo, sumama siya sa pangalawang Panginoon. Kung gayon, pupunta din ako. Aba naman, aking munting ninuno. Bakit ka pa pupunta? Dapat mag-aral ka ng mabuti. Kung pupunta ka, magagalit ang pangalawang Panginoon. Magagalit siya? Dahil baka makaistorbo ako sa pakikipag-date nila ng kanyang nobya? Ay hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Munting ninuno. Isipin mo, ilang araw ka palang nag-aaral. Ilang beses ka nang nakipag-away. Kung hindi ka mag-aaral ng mabuti, matutuwa ba ang pangalawang Panginoon? Kung ganoon, sige na, mag-aaral na lang ako. Mag-aral? Wala sa plano. Ay, Mukhang nagmi-meeting si boss dito sa conference room. Boss, surprise! Bakit ka nandito? Mayroon akong sorpresa para sa iyo. Anong sorpresa? Ang sorpresa ay Suran, tapos na ang pulong. Xingjian. Xingjian. Kawalang hiyaan. paano ako naging kawalang hiyaan? Pangalawang Ginoo? Ikaw ang naunang humalik sa akin. Sinabi ko na. Pag-arte lang yon noong nakaraan. Pero hinalikan mo talaga ako. Pangalawang Ginoo. Ako. Gusto kita. Ako ay matagal nang may gusto sa iyo. Ran. Bata ka pa? Hindi mo pa alam kung ano ang pag-ibig. Tayo. Alam ko. Gusto kong makasama si pangalawang guro ng habang buhay at saka Tama na. Tapos na ang usapang ito? Ihahatid muna kita pabalik para magpahinga. ayaw ko. Pangalawang guro? Tinanggihan mo ako? Dahil ba kay Lu Tingting?
Ranran, Sabi ng lahat, pakakasalan mo si Lu Tingting? Totoo ba? oo. Pakakasalan ko siya. Alam ko na. Sana magkasama kayong tumanda. Ranran, umalis ka. Shen Xingjian, alam mo ba kung gaano kalaki ang negatibong epekto ng ginawa ni Suran sa conference room? Sa halip na ayusin mo ang publikong usapin, tumakbo ka sa kanya. Nababaliw ka na ba? Si Wang Hao na ang bahala dito, hindi mo na kailangang mag-alala. Talaga bang nagkagusto ka na kay Suran? Huwag mong kalimutan ano ang inyong relasyon. At huwag mo ring kalimutan kung paano namatay ang kanyang mga magulang. Xingjian, sumuko ka na. Hindi kayo maaaring magkasama. Umuulan ng niebe. Labindalawang taon na ang nakalipas. Pagkatapos akong ampunin ni Pangalawang Ginoo, patuloy niya akong inalagaan ng buong puso. Maganda, hindi ba? Ito, Isang obra maestra. Alam niya na gusto kong malaman ang sanhi ng pagkamatay ng aking mga magulang, kaya tinuruan niya ako ng self-defense. Ibalansi mo ang iyong tayo, gamitin mo ang lakas ng bewang. Diretso ang suntok. Halika! Ulitin mo. At tinuruan din niya akong bumaril. Tumingin sa target. Isaayos ang paghinga. Ang bilis lumipas ng panahon. Sa isang iglap lang, 20 taong gulang na ako. At si Pangalawang Ginoo ay magpapakasal na sa iba. Ginoo, Ang lamig ng panahon. Bakit ka pa nakatayo sa labas? Sumama ka sa akin pa uwi. bahay? Wala akong bahay. Pagkamatay ni na Papa at Mama, wala na akong naging bahay. Ikakasal na rin sa iba si Ginoo. Ginoo, Sino ang nagsabing wala kang bahay? Ang bahay ni Ginoo ay bahay mo. Ginoo, Sumama ka sa akin pa uwi ng maayos. Itong si Suran, ano bang magic potion ang ipinainom niya kay Xingjian para maging baliw na baliw siya? Ang mga bagay na ito ay sa akin at kay Ranran. Wala kang kinalaman. Kahit na walang mangyari sa amin, hindi pa rin kita pakakasalan. Kaya ba dahil sa kanya ay ang makikipaghiwalay ka sa akin? Tama. Kung ganoon,
Kailangan ko talagang gumamit ng kaunting paraan. Kawawa naman. Sino ka? Ako si Lu Tingting. Ako si Lu Tingting, ang tagapagmana ng Lu Group. Marahil narinig mo na ang tungkol sa akin, hindi ba? Ikaw ay sinaktan ni Sue. Ran, kaya ka nagkaganyan, tama? Dapat galit na galit ka sa kanya. Diretsuhin mo na ang sasabihin mo at huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa rito. Nagkataon lang, may matinding hidwaan din ako sa kanya. Siya ang ating karaniwang kalaban. Ano ngayon kung may hidwaan tayo? Si Suran ay kinukupkop ni Pangalawang Panginoon. Habang nandyan siya, walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol diyan. Basta't handa kang makipagtulungan sa akin, ano man ang mangyari, ako ang bahala sa iyo. Pangalawang Panginoon. Narito ako. Umuwi na tayo. Ranran, ano ba talaga? Ang nararamdaman ko para sa iyo? Lumabas ka at uminom tayo? Ano, gabing-gabi na, ako, aray ko naman, aking mahal na Pangalawang Panginoon, anong klaseng napaka-apurahang bagay, at kailangan mo akong tawagin para uminom ng gabing-gabi na? Sa tingin ko, na in love ako sa isang tao. Anong sabi mo? Ikaw, umiibig na sa isang tao? Ikaw ba talaga ang aking boss? Baka sinapian ka ng kung anong halimaw. Nagulat lang ako. Hindi ko inasahang itong ating boss ay darating din sa puntong malilito dahil sa pag-ibig. Malilito dahil sa pag-ibig? Totoong ikinulong ko ang sarili ko. Sa hitsura mo, talagang malalim ang pagmamahal mo. Gusto ka rin ba ng babaeng iyon? Gusto kita. Oo, gusto niya ako. Kung gusto ka, di ba tapos na ang usapan? Gusto mo siya, gusto ka niya, kapwa kayo umiibig, magtapat ka na agad. Ngunit, paano kung ang relasyong ito ang makasakit lang sa kanya? Pangdahilan lang iyan. Kung gusto mo, sundan mo, sa husay ng ating boss, walang problema ang hindi malalampasan. Paano ko siya susunduin? Kailangang basahin ang ilang nobelang tungkol sa domineering CEO, hindi ba? Ginoo? Pagtangging ipakasal sa mayamang pamilya, 99 na pagkakataong pagtakas ng batang ginang. Matapos pilitin akong magpakasal sa aking mortal na kaaway, nagsisi ang aking unang pag-ibig. Ginoo, nagbabasa ka pa rin ng malulungkot na kwento? Sinusuri ko ang merkado ng online literature. Teka, ano ang kailangan mo? Mayroon akong tanong na hindi ko masagutan. Ginoo, turuan mo ako. Lumapit ka.
Halika rito. Kumuha ka muna ng gitnang halaga dito. Pagkatapos, dito, bilisan mo. Mali rin ang pinili mo sa tanong na ito. Tingnan mo ulit, ano ang dapat piliin? Hindi ito maaaring lumampas sa 100%, di ba? 7 sa 10. Naintindihan mo na ba ngayon? Totoo ba o hindi ang pagkakaintindi mo? Piliin ang C. Tama ang sagot mo. Ano? RN? Subukan ko, kayang maging matapang ulit. Siguro, magpakatatag ka ulit. Kung gusto mo, sige, habulin mo na. Sa husay ko bilang ikalawang maestro, anong problema ang hindi kayang lampasan? Ikalawang maestro. Ngayon lang. Si ikalawang maestro, hinalikan ako ng kusa. Pero hindi niya itinuloy. Pagkatapos ng halik, tumakbo na siya. Suran, mukhang ang tamis ng buhay mo ngayon. Suran, ang tamis mo naman ngayon? Suluwo-luwo? Ano na naman bang pinaplano niya? Hindi mo ba gustong imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng mga magulang mo? Anong gusto mong sabihin? Kagabi, nakita ko sa bahay ang ilang labi ng mga magulang mo. Dito, may mga sulat sila bago, sila namatay. Interesado ka ba? Diretsahin mo na, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wala naman. Sinabi ng tatay ko na mahigit 10 taon na raw kayong hindi nagkikita. Gusto ka raw niyang makita. Saan kami magkikita? Bukas sa family banquet ng Pamilya Su. Siguraduhin mong ikaw lang ang pupunta. Mag-usap tayo ng matagal. Anong problema? Tumawag sa akin kanina si Suluoluo. Iniimbitahan akong dumalo sa isang mapanganib na pagtitipon. Huwag kang pumunta. Ako na ang bahala. Ay, sandali, ikalawang Ginoo. Pakiramdam ko nitong mga nakaraang taon. Lahat ng bagay ay iniharang mo sa akin. Ngunit may mga bagay na kailangan ko ring harapin ng mag-isa. Kaya sa pagkakataong ito, hayaang akong pumunta ng mag-isa. Sige. Lumaki na talaga ang aming ranran. Kung gayon, sige na. Malapit na tayo sa Pamilya Su. Ikalawang Ginoo, maghintay ka na lang sa sasakyan. Baba muna ako para tingnan ang sitwasyon. Mag-ingat ka, huwag kang magpakabayani. Nandito lang ako. Naayos na ba ang lahat? Naayos na po. 3 sniper, 6 na sundalong handang mamatay, 6 na bodyguard. Nakapwesto na po ang lahat. Sa oras na magbigay si Binibining Su ng senyas, agad nakikilos ang lahat. Boss Jiang,
Huwag kang mag-alala. Itong babaeng darating mamaya ay maputi at malinis. Tiyak na bagay sa panlasa mo. Para kaninong panlasa? Hindi kaya para sa panlasa? Anang matabang taong ito? Suran, paano ka magsalita? Ito si Boss Jiang ng sikat na Sheng Yue Group. Hindi ka pa babati? Batiin? Naparito ako para kunin ang mga naiwan ng mga magulang ko. Ang pagkakakilanlan niya, ano ang kinalaman niyan sa akin? Gusto mo ng mga naiwan? Pwede. Pero kailangan mo munang magpakita ng magandang asal. Samahan mo muna si Boss Jiang na kumain ng maayos. Ibibigay ko na sa iyo. Tama na, hindi ba? Maliit na dilag. Samahan mo akong uminom. Ito ay iyon na. Iyon na yan. Ate, napakabait ni Jiang Zong sa iyo. Ang rosaryo na ito ay paboritong personal na pag-aari ni Jiang Zong. Sabi nila 30 milyong piso daw ang halaga niyan. Gusto mo ba? Samahan mo siyang uminom? Hayaan mo si Jiang Zong na ibigay sa iyo. Ikaw. Suran, anong ibig sabihin nito? Sa sinabi ni Zhang Zong, pinapaboran ka niya. Talaga? Ang mga linya sa rosaryo na ito ay magulo at ang hiwa ay hindi natural. Halatang peke. Ang presyo sa merkado, hindi aabot ng 300 piso. Jiang Zong? Ito ang tunay na gintong bituin na red sandalwood? Maliit na tagagulo. Nangangahas ka sirain ang aking plano. Ito? Ito. Kung wala namang gustong kumain ng maayos, huwag na tayong kumain lahat. Suran, Tio, nakita mo naman. Si Jiang Zong ang unang kumilos. Ranran, mag-usap tayo ng maayos. Pakawalan mo muna si Jiang Zong. Gusto mong pakawalan ko siya? Ibalik mo sa akin ang mga alaala ng aking mga magulang. Ito? Ibibigay ko. Hayaan mong si tiya mo ang magdala sa iyo para kunin. Sige na, halika, sumama ka sa akin. Tara. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba sinabi na madali lang paikutin ang batang babaeng ito at tiyak na maibibigay mo siya sa akin? Aba, Jiang Zong, huminahon po kayo. May reserba pa kami. Huwag po kayong mag-alala. Hindi siya makakatakas. Ran, kumusta ang sitwasyon? Huwag kang mag-alala. Maayos ang lahat. Kumain ka na ba? Kumain na. Tingnan lang natin kung ano ang susunod nilang masamang balak. Mga sulat na iniwan ng mga magulang mo, nandito lahat. Pero, tingnan mo muna ito. Ito ang testamento ng mga magulang ko. Lahat ng ari-arian namin ay ipapamana sa kapatid kong si Su Zhengguo. Paano ninyo nagawang pekehin ang testamento ng mga magulang ko? Tama ka. Ang lahat ng mayroon ako ngayon ay galing sa iyo. Galit ka? Pero, kapag mas nagalit ka,
itong lason, mas mabilis itong kakalat sa katawan mo. Ma, papasukin na si Manager Zhang. Sige. Sobrang nahihilo ako. Simula pa lang iyan ng pagkahilo. Mamaya, bubulusok ang init sa buong katawan mo. At sa huli, magiging halimaw kang marunong lang makipagtalik. Suluo-luo. Ang galing mo? Madalas mo na sigurong gawin. Ang ganyang karumihang bagay, di ba? Medyo lang. Dahil ginamit ko lang ang paraang ito para mapatay ang 6 na tao. Ngayong gabi, ikaw ang magiging pangpito. Ay, teka. May nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Sa totoo lang, ang atake sa puso ni Lolo at ang pagkaparalisa ni Tio, gawa iyon ng mga magulang ko para lang makuha ang yaman ng pamilya ninyo. Kaya ang pagkamatay ng mga magulang ko, may kinalaman din ba ang pamilya ninyo doon? Wala naman itong kinalaman doon. Pero, mabuti na ring namatay ang mga magulang mo. Dahil kung hindi, paano ko mararanasan ang ganito kagandang buhay? Magandang buhay? Kung ganoon, simula ngayon, ang magandang buhay mo ay tapos na. Ikaw, hindi ba nalason ka? Kung hindi ako nagkunwari, sasabihin mo ba ang mga bagay na iyan? Hayop, niloko mo ako. Anong masama kung niloko kita? Suluwa-luwo, ang mga sinasabi mo ay magiging ebidensya laban sa iyo? Ma, bakit hindi ka pa pumapasok? Ayan na, luo-luo. Ma, bilisan mo, hulihin mo siya. Pati na rin ang recorder sa kamay niya. Bilisan mo, kunin mo. Sige. Suran, huwag mong isipin na makakatakas ka sa kwartong ito ngayon. Talaga? Aba, natatakot ako. Takot? Kung takot ka, ibigay mo na ang recorder. Para mabawasan ang paghihirap mo. Grabe, ang inosente nyo namang tanga. Pangalawang Ginoo, tapos na ang palabas, pwede na kayong pumasok. Mr. Zhang, Pa, Pangalawang Ginoo, ang taas ng inyong diskarte. Ayos ka lang ba? Ayos naman ako. Yung gamot para sa lason, napakabisa. Pero sila... Sila? Anong nangyari sa kanila? Sila? Anong nangyayari sa kanila? Ginanti ko lang sa kanila ang ginawa nila. Huminga sila ng insenso na ginawa ko. Ang init? Ang init? Babae. Gusto ko ng babae. Kalagan nyo sila. Tapos, apat-apat, ipiit nyo sila ng magkakasama. pangalawang maestro, huwag. Pangalawang maestro, hindi mo pwedeng gawin iyan. Ma, Pangalawang maestro, hayop ka. Hayop ka. Hayop! Hayop, pakawalan mo ang anak ko. Sa wakas nakuha ko na, ito ang mga sulat at liham ng komunikasyon ng mga magulang ko. Sana mahanap ko ang katotohanan sa likod ng kanilang pagkamatay. Pangalawang maestro. Sana nga. Pangalawang maestro, si Suluwaloo ay lumapit kay Binibining Su. Sa pag-uudyok ni Binibining Lu, isa pa, ang insenso na ginamit ng pamilya Su ay galing din kay Binibining Lu. Naintindihan ko na.
Pangalawang Panginoon, anong nangyari? Babalik tayo at doon ko sasabihin ng detalyado. Xingjian, sa wakas nakabalik ka na. Ran. Sandali lang. Pumunta ka rito ng ganito gabi. Gusto mo bang makita ang resulta ng mga minanipula mo sa likod ng tabing? Xingjian, anong pinagsasabi mo? Ang problema ng pamilyang Su, ikaw ang nagplano. Ano? Aling pamilyang Su? Hindi ako nakikipag-usap sa mga taga-pamilya Su tungkol sa kooperasyon ngayon. Huwag kang magkunwari. Sinabi ko na sa iyo noon, huwag mong gamitin ang mga munting taktika sa panggugulo kay Ran. Dahil hindi ka nakinig, tutulungan kitang matuto ng leksiyon. Lumapit kayo? Dakpin siya. Xingjian. Xingjian, alam mo ba ang ginagawa mo? Ako ang tagapagmana ng pamilya Lu. Ang maglakas loob ka? Paluin. Masusunod. Xingjian. Xingjin. Pangalawang Ginoo, talaga bang paluluhurin mo si Lutingting para sa akin? Bakit? Hindi ka pa kontento sa panonood? Gusto mo ikaw na mismo ang gumawa? Huwag. Xingjin, dahil lang sa isang babae, gagawin mo ito sa akin? Hindi ka ba natatakot na masira ang iyong reputasyon? Ang pamilya Lu, hindi ka namin palalampasin. Masyadong maingay. Sakpan mo ang bibig niya. Tuloy ang palo. Opo. Ikaw, Xingjian. Hindi maganda tingnan dito. Bumalik na tayo para magpahinga. Sige. Bakit? Iniisip ko, sa ginagawa mo kay Lutingting, kung hindi ba ito masyadong sobra? Naaawa ka sa kanya? Anong tinuro ko sa iyo? Ang pagiging mabait sa kalaban? Ay ang pagiging malupit sa sarili. Siyempre alam ko, pero sa pagpalo mo sa kanya, hindi, aka ba naaawa? Bakit ako maaawa? Hindi ba siya ang fiancé mo? Sinabi mo pa noon na magpapakasal kayo. Hindi ko naman planong pakasalan siya. Kaya pala noon sinabi mong pakakasalan mo siya? Niloloko lang kita. Sir, ang sama mo. Sobrang grabe mo. Kung ganoon, may gusto ka bang pakasalan ngayon? Oo. At saka, nasa harap ko na ang taong iyon. Pumasok ka. Sir, nakita ko na ang babae noong gabing iyon. Hinahamon kanyang magkita na kayo ngayon. Sir, ako. Ran, kailangan ko munang umalis sandali. Ang bagay na ito, pag-uwi ko na sa gabi natin pag-uusapan. Sir, ako ang babae noong gabing iyon? Sir, ang bilis mo? Ang bilis mong tumakbo. Gumawa pa kayo ng isang malaking kalokohan, pero babalik ka rin naman. Hindi pa ba tapos ang pagpalo? Ilang sampal na ba yan? Eksakto 100 sampal? Itutuloy pa ba? Itapon niyo na siya sa labas? Opo. Sandali.
Suran, anong ipinagmamalaki mo? Hindi mo siguro iniisip na tinutulungan ka ni Shen. Xingjian dahil gusto kanya ano? Huwag kang manira. Hindi ako gusto ng pangalawang ginoo. Baka ikaw ang gusto niya. Napaka-inosenteng bata ka nga talaga. Bukod sa iyo, alam ng lahat na mabait sa iyo si Shen Xingjian ay dahil nagbabayad lang siya ng kasalanan. Nagbabayad ng kasalanan? 12 taon na ang nakalipas. Namatay ang iyong mga magulang. Nagkataon lang na nagpakita si Shen Xingjian at bigla ka na lang niya kinupkop. Hindi ka ba nagduda? Hindi mo ba naisip na kahit na napakalakas ni Shen Xingjian, bakit hindi niya malaman ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang? Anong ibig mong sabihin? Iyon ay dahil ang taong pumatay sa iyong mga magulang ay si Shen Xingjian. Ang pumatay sa mga magulang mo ay si Shen Xingjian. Ni isang salita sa sinabi mo, hindi ako maniniwala. Ilabas niyo siya? Opo. Dahil iyon ay ang pumatay sa mga magulang mo ay si Shen Xingjian. Huwag na huwag mong pagdududahan si ikalawang master. Ito ay ang mga liham ng aking mga magulang noong nabubuhay pa sila. Tiyak na mayroon itong mga pahiwatig. Lahat ng nasa loob ay pang-araw-araw na komunikasyon ng aking mga magulang. Walang masyadong espesyal. Kontrata ng pagpapalaya sa pananagutan sa kamatayan? Ranran, anong nangyayari sa iyo? Pangalawang Panginoon. Paano? Talaga namatay ang aking mga magulang? Ang pagkamatay ng iyong mga magulang, sa totoo lang ay isang aksidente. Aksidente? Ang pagkamatay ng aking mga magulang? Kung talagang isa itong aksidente, bakit ka pumirma ng kontrata ng pagpapalaya sa pananagutan sa kamatayan sa kanila? Pangalawang Panginoon, gusto kong malaman ang katotohanan. Hindi mo siguro alam na ang iyong ama ay ang dating katiwala ng pamilya Shen. Nanatili siya sa pamilya Shen ng 30 taon. Pagkatapos magpakasal, umalis siya sa pamilya Shen para mamuhay ng sarili. At ako, siya rin ang tumitingin sa akin habang lumalaki. 12 taon na ang nakalipas. Sa ika-60 kaarawan ng aking ama, ako ang nagdesisyong sumulat at inimbitahan silang bumisita sa bahay. Nang gabing iyon, inambos ng mga mamamatay tao ang pamilya Shen. Mamatay ka, binata. Tito, ang iyong ina ay pinatay ng mga mamamatay tao at ang iyong ama ay sumalo ng saksak para sa akin. Nakakuha siya ng nakamamatay na sugat.
At ikaw, ipinagkatiwala ka niya sa akin bago siya pumanaw. Itong sertipiko ng pagkakakilanlan ng kamatayan, nilagdaan niya ito bago siya namatay. Natatakot siya na maapektuhan ako ng kanyang pagkamatay. Iyan ang katotohanan. Sa mga taong ito, hindi ko sinabi sa iyo. Dahil natatakot akong kamuhian mo ako. Ngayong alam mo na, pwede mo akong kamuhian. Gusto kong mapag-isa. Sige. Mula 12 taon na ang nakalipas, noong inampun ako ni Segundo Ginoo, siya na ang naging tanging lakas ko. Gusto mo ba sumama sa akin pa uwi? Palagi ko ring iniisip na ang pagkakakilala kay Segundo Ginoo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ano man ang mangyari, ang kalagayan ni Ranran ay palaging prioridad. Pero bakit? Ang isang kasing buti ni Segundo Ginoo ay siya paang hindi direktang pumatay sa aking mga magulang, ama, ina. Ano ang dapat kong gawin? Segundo Ginoo, naimbestigahan na ang lahat. Si Lu Tingting, ang nagkuwento kay Binibining Su tungkol sa nangyari noon. Ganap na wasakin ang negosyo ni Lu. Lu Tingting. Tanggalin na siya. Masusunod. Simula noong nag-away ang prinsesa at si Segundo Ginoo, si Segundo Ginoo ay nasa kumpanya at 3 araw na siyang hindi kumakain. Kung magpapatuloy ito, tiyak na babagsak ang kanyang kalusugan. Sige na. Kahit pa magalit sa akin si Segundo Ginoo mamaya, may mga bagay na kailangan kong liwanagin para sa kanya at kay Binibining Su. Pasok. Wang Hao, Oh, aking prinsesa. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Pangalawang Panginoon. Kahit wala akong karapatan na payuhan ka, may ilang bagay na hindi masabi ni Pangalawang Panginoon at gusto kong sabihin para sa kanya. Noong taon na iyon, mabuti lang ang intensyon ni Pangalawang Panginoon. Kaya niya inanyayahan ang iyong mga magulang na bumisita sa pamilya Shen. Ang 2 mamamatay tao na iyon ay random na umatake at wala silang kahit katiting na koneksyon kay Pangalawang Panginoon. Hindi pa nga sila kalaban, pero sa lahat ng taong lumipas, si Pangalawang Panginoon ay namumuhay ng may pagsisisi at pagkakasala. Pakiramdam niya, siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong mga magulang at hindi niya ito maalis sa kanyang isip. Kaya doble ang ginawa niyang pagmamalasakit sa iyo. Ngunit, ang pagmamahal ni Pangalawang Panginoon sa iyo ay hindi lang dahil sa pagkakasala. May pagmamahal din. Sinundan ko si Pangalawang Panginoon sa loob ng maraming taon. At kahit kailan, ang una niyang iniisip, ikaw palagi. Ito ang notebook ni Pangalawang Panginoon. Sa loob nito, nandito ang lahat ng iyong mga gawi at mga gusto. Maliit na ninuno. Ngayon, sa dami ng sinabi ko sa iyo, hindi kita pinipilit na patawarin si Arya. Pakiramdam ko lang. Si Arya ay kawawa rin. Isa rin siyang biktima. Wang Hao, ang salamat sa'yo. Sa tingin ko, alam ko na ang aking pinili.
Arye. Simula ngayon, si Ranran, hindi na siya maaaring maging malapit sa akin. Hindi na, di ba? Arya. Ranran. Arye. Ang nangyari noon, naisip ko na ang pagkamatay ng aking mga magulang ay walang kinalaman sa iyo. Katulad ka rin nilang naging biktima. Kaya pakiramdam ko, hindi kita dapat sisihin. Kung ang aking mga magulang ay nasa langit ngayon, at nalaman nilang ganito mo ako, pinoprotektahan, tiyak na matutuwa rin sila. Kaya pakiramdam ko, at hindi kita dapat sisihin. Ranran? Salamat. Arye, ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat sa paglipas ng mga taon. Napatuloy mo akong pinoprotektahan, sinisira, at minamahal. Kaya, bibigyan kita ng sorpresa. Anong sorpresa? Ang totoo, noong gabing iyon, ang babaeng nakasiping mo ay ako. At saka, buntis ako. Kaya pala, tayo ay matagal. Mahal? Magkakaanak na tayo. Sir, kumusta ang sorpresa? Ana ito? Napakaganda. Ito ang pinakamaganda na sorpresa na natanggap ko. Mahal? Yung mga tanong sa akin noon, ngayon ay sasagutin ko na. Ang taong gusto kong pakasalan, mula simula hanggang huli ay ikaw. Sir? Mahal? Pakasalan mo ako? Pwede ba? Sir? Oo, gusto ko.